Hi guys, it's our day 4 here in Cebu and this is our last day. Ang aming itinerary ay 8 a.m. pick up pero since na-adjust yung aming flight, nag-send ng notice si Cebu Pacific sa travel agency na instead of 6 p.m. naging 4 p.m. yung flight namin kaya napilitan din kami i-adjust yung oras ng pamamasyal namin sa aming first location. Imbes na 9 a.m. kami pupunta doon, isinadjust namin ng 7 a.m. which is lahat ng locations na pinuntahan namin. Medyo nagmamadali kami since ayaw din naman naming mahuli sa flight namin na 4 p.m. And meron lang kaming isang location na hindi napuntahan kasi 2 p.m. pa siya nag-open, yung 10,000 Roses in Cebu. Hindi na rin namin pinurso na puntahan kasi ayaw naming malate sa aming flight kasi meron ding distance yung 10,000 Roses sa Cebu International Airport. Kaya after namin sa last location na pinuntahan namin, dumiretso na kami sa Cebu International Airport at doon na kami nagpalipas ng oras. After namin sa Temple of Leia, pumunta kami dito sa Tops. Hindi siya included sa itinerary namin. Inas lang kami ni Kuya if gusto daw namin puntahan ito. And sabi naman namin, sige kahit saglit lang. Kaya pumunta kami, may bayad lang yung entrance. Pero hindi rin kami nagtagal. After namin mag-picture-picture, malis din kami agad.
kami muna nag-lunch since 12 o'clock na ng tanghali. And after namin dito, pumunta pa kami sa mga natitirang papasyalan. And ang target namin, before 2 p.m. nasa airport na kami. Kaya nag-lunch muna kami, and afterward, alis din kami agad. Papunta na kami ng Mactan Cebu International Airport at dito kami dinaan ni Kuya sa Cebu-Cordova Bridge or Cebu-Cordova Link Expressway, which is, according to my research, ito yung longest and tallest bridge in the Philippines, and it's a privilege na ma-experience namin and madaanan to.